guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, pag-uusapan naman natin itong mga katulad nitong humidifier. Ayan, ano nga ba yung benepisyo ng humidifier? Bakit nga ba dapat magkaroon ka nito? At yun, dahil magtatag-init na, maganda rin po itong pampalamig ng ating kapaligiran. Actually, tinatapat ko to sa may electric pan. Yung mas malaki nito, meron ako nun. Pero ito na lang, kasi mas madaling hawakan to. So, ito na lang yung humidifier natin na maliit. Ayan, pwede nung itapat sa may electric pan para lumamig. Pero ano-ano nga ba yung mga benepisyo ng humidifier? Ayan, hindi lang siya pang display, hindi lang siya pang pabango. Ayan, sa bahay, pampabango ng bahay. Pero ito po yung mga benepisyo ng humidifier. Pero kung bago ka pa lang dito, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe ka na nga po at hit mo na po yung notification bell para naman po updated kayo sa lahat ng ating mga videos. Ayun, so umpisa na natin. Ayan, using a humidifier in your home or office can offer several benefits for your health and comfort. Here are some of the benefits of using a humidifier. Hello, Anyan. Ayan. So, number 1 nga po, ayan, dahilan kung bakit kailangan natin mag-humidifier. Sabi dito, relieves dryness. Ayan, humidifiers are add moisture to the air which can help alleviate dryness in the skin, lips, throat, and nasal passages. This is particularly beneficial in dry climates or during the winter months when indoor heating can cause the air to become dry. Sa ibang bansa yun, of course, kasi di ba pagka winter sa kanila, nagbubukas sila ng heater and nagiging dry nga po yung kanila. Pero sa atin, ngayon tag-init, ayan, mas maganda nga po na mag-humidifier tayo. Ayun, dahil katulad nga nung sinabi niya yung dryness ng skin, yung pagdadry ng throat, ng nasal passages natin, and of course, yung alam niyo yun, yung pagiging dry ng air, ayan, mas madadagdagan niya yung moisture ng air, kaya hindi ganun kainit, iwas, I can say, mas may iwas sa stroke ka kahit papano kasi nga, syempre, mas malamig yung medyo moist yung air. Ayun, so number 2, ayan, eases respiratory issues nga daw. Dry air can worsen respiratory conditions such as asthma, ayan, allergies, and sinus congestion. Nabubulala ko. A humidifier can help soothe these symptoms by adding moisture to the air, making it easier to breathe and reducing irritation in the respiratory system. Pero of course, although may ganito ka, make sure naman na linisin mo syempre dahil nilalagyan niya to ng tubig, ayan. Tapos pag hindi mo nalinis na mabuti, syempre pwede mag-accumulate ng germs dito sa or mga viruses. I don't know, viruses, pero germs, ayan, maaaring makakot ng germs to. So, linisin mo rin naman. Pero yun na nga, maganda nga rin po ito para sa mga may respiratory issues. Katulad nga nung sinabi kanina, yung asthma, allergies, and sinus congestion. Ayun, makakatulong sa inyo to. Ayan, kung meron kang ganun, kung meron kang kalalang ganun, i-share nyo na yung video na to para mapanood nila. And, of course, para naman bumili din sila ng makakatulong sa kanila. And number 3, ayan, prevents dry eyes. Ayan, yun nangunuyot yung eyes natin. Dry air can cause discomfort, itchiness, and redness in the eyes. Using a humidifier can help maintain a more comfortable level of humidity, reducing the risk of dry eyes and improving overall eye health. So, maganda rin pala siya sa mata, no? Nababawasan yung pagiging dry ng mata natin pag may humidifier tayo sa bahay. So guys, meron naman dyan maraming mabibiling humidifier dyan. Search lang kayo. Sabi nga dito, number 4, ayan, promotes faster healing. Ayan, moist air can help promote faster healing. Faster healing of dry skin nga daw. Wounds and respiratory tissues. It can also provide relief from symptoms of colds, coughs, and sore throats. Ayun, so nakakatulong. Sa sore throats, pag may lagnat ka or pag may ubo ka, nakakatulong ang humidifier. So guys, alam nyo na, ang dami niyang benepisyo. Minsan ka lang naman bibili ng humidifier. Alagaan mo lang yung humidifier mo para hindi masira agad. And yun, meron ka na, di ba? Meron ka nang magagamit pagka meron kang colds, coughs, ganyan. Mas madali kang gagaling. So number 5, ayan. Ito, I don't think famous na kaalaman to. Pero sabi nga dito, reduces snoring or yung paghihilik. Ayan, sabi dito, dry air can contribute to snoring
or worsen existing snoring conditions. Adding moisture to the air with the humidifier can help reduce snoring by keeping the throat and nasal passages lubricated. Ayun na nga. So kung meron kayo asawa dyan, anak, nakatabi na ang lakas maghilik, ayan, mas mainam din yan na magkaroon tayo ng humidifier sa ating kwarto, sa ating kama, or sa, alam niyo yun, sa tawag dito, gilid ng kama nyo, yung table, ayun, maglagay kayo ng humidifier doon. Para naman hindi tayo masyadong nadi-disturb sa pagtulog. Ako personally, I don't know, humihilik ako. Pero mas mahina. So, what more kung gumamit pa ako ng humidifier, di ba? Wala na siguro. Wala na akong magiging snore. Ayun. So, number 6, ayan, protects furniture and wooden items. Grabe, no? Pati furniture and wooden items. Sabi nga dito, dry air can cause wood to crack, warp, and shrink. Ayan, lumiliit din pala yung wood, no? By maintaining a proper level of humidity with the humidifier, you can help preserve the integrity of wooden furniture, flooring, musical instruments, and other wooden items. So, alam nyo na. Pero kung yung pamilya nyo ay plastic, hindi sila matutulungan. Hindi yung mga woods. Ayan, yung mga woods. Joke lang yung sa plastic. Ano ba? It runs with the blood. Uy! Hindi joke lang. Ayan, number 7. Ayan, ay, 7? 7 to. Number 7. Ayan, improves sleep quality. Ayan, ito, legit din talaga tong sleep quality nito. Proper humidity levels can create a more comfortable sleeping environment. Using a humidifier can help prevent dryness in the throat and nasal passages, reducing snoring and promoting better sleep quality. Especially kung ang bango ng lugar. Kung ang bango ng nilagay mo. Marami ka naman pwedeng ilagay dito, lavender, mga ganito, ganyan. Pero syempre, alamin nyo rin po, kung meron kayong mga katulad yan, mga mahal nating mga fur babies, ayan, alamin nyo rin yung mga pwedeng ilagay sa mga humidifier nyo pong ganito, dahil hindi lahat pwedeng maamoy ng aso or ng pusa natin. So, alamin natin kung pwede ba yung scent na ilalagay natin. Yun lang, added tip lang yun. Pero kung kayo lang naman kung anong trip nyong maamoy, ayan, bili lang kayo sa mall, marami din dyan, or sa ano, ayun, yung mga pinapatak na oil base, mga ganun. Ayun, so sabi nga dito, it's important to know that maintaining the right humidity level is key. Too much humidity can promote the growth of mold, bacteria, and dust mites. Ayan, so huwag naman masyado, alam mo na yun, pag humid na yung paligid mo, huwag naman masyadong kasi nga mag-create nga siya ng molds, bacteria, and dust mites. While too little humidity may not provide the desired benefits, it's recommended to keep the humidity level between 30 to 50%. Regular cleaning and maintenance of the humidifier are also important to prevent the buildup of bacteria or mold. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Kailangan nililinis nyo po yung humidifier nyo. So, ayusin nyo. So, syempre, anything naman na moist tapos pinababayaan natin, di ba nagkakamolds or nagkakaroon ng bacteria. So, kailangan talaga nililinis din natin. And make sure din naman, nalinisin din naman natin para rin sa health. So, yun lang. May mga benepisyo siya. And of course, wag naman nating pabayaan din na basa siya palagi, ganito, ganyan, or hindi nililinis para naman ma-maximize natin yung benepisyo niya. Yun lang, maraming salamat, and God bless, ingat po kayo palagi. And again, mag-comment, mag-like, at mag-subscribe na po kayo, and i-share nyo na po to para naman maraming makala. Bye-bye po, thank you!